Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito kay Hedera o mas kilala bilang H-bar. Kamakailan ay nakita natin ang malaking pag-akyat ng kanyang presyo pero ngayon ay tila humaharap po siya sa isang seryosong pagsubok. Ayon po sa mga technical signals ay may posibilidad na bumagsak po itong sa H-bar ng halos 30% kung tuluyan pong maganap ang bearish pattern na nakikita natin ngayon. Pero ang tanong, hanggang saan nga ba siya babagsak at may pag-asa pa ba siyang makabawi para makapagtala ng bagong all-time high ngayong taong 2025? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang nangyari kay Hedera nitong mga nakaraang buwan. Ayan, nitong June ay nakita natin ang malakas na rally ni Hedera. Umabot po siya sa kanyang peak na 0.299 noong July 18. Pagkatapos po nito ay nagkaroon pa siya ng bahagyang mas mataas na presyo isang linggo matapos ang kanyang peak, pero mabilis ding nawala ang kanyang momentum. Kung iisipin po natin, ito ang simula ng paghina ng kanyang galaw. Ang pagbaba ng kanyang lakas ay nagbukas po ng pinto para makita natin ang tinatawag na head and shoulders bearish pattern. Sa market analysis, kapag nakita po ang ganitong pattern, kadalasan ay nagiging sinyalis ito ng mas malalim na pagbagsak ng presyo. Kaya sa market impact, kapag nagpatuloy po ito, maraming short-term traders ang maaari pong magbenta agad dahil sa takot na baka lumala pa ang pagbagsak ng presyo. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng bearish head and shoulders pattern? Ayan, ito pong August 14 ay lumabas ang isang bearish engulfing candlestick na nagpatibay po sa palatandaan na nawalan ng kontrol ang mga bulls. Sa madaling salita, hindi na po hawak ng mga buyers ang momentum. Pagkatapos po nito ay sinubukan pang bumawi na H-bar noong August 22. Nagkaroon po siya ng bounce pero hindi ito nagtagal. Ang mas masakit dito ay malapit na po siyang bumagsak mula sa tinatawag na neckline ng pattern. Kung mangyari po ito, maaaring bumagsak sa H-bar ng halos 30% hanggang sa presyong 0.160. Pero kung mas banayad po ang retracement, maaari lamang siyang bumagsak sa presyong 0.194 na siyang tumutugma sa 0.618 Fibonacci retracement level. Sa market impact, kapag nabasag po ang neckline, asahan po natin na may panic selling na maaring magdala sa presyo pababa ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ano naman po ang sinasabi ng mga technical indicators? Ayan, meron po tayong dalawang technical indicators sa chart na nakikita natin dito. At yan po ang RSI or Relative Strength Index at ang MACD or Moving Average Convergence Divergence na nagpapakita po ng malinaw na pagbaba ng momentum. Ayan, pareho po silang nagpapakita ng paghina sa kanilang momentum. Ayan, ibig sabihin nito ay halos lahat ng pangunahing technical indicators ay sumasang-ayon po sa bearish outlook kay H-bar. Hindi ito magandang sinyales para sa short term dahil mas mataas po ang posibilidad ng breakdown kaysa biglang pag-akyat. Kaya sa market impact, nananatiling negatibo po ang RSI at MACD. Tataas ang tsansa po na mas maraming traders ang mag-short position laban kay H-bar na siyang maaari pong magpabilis pa ng pagbaba ng presyo. Yan, ano naman ang sinasabi ng wave analysis tungkol dito kay H-bar? Yan, base po sa wave analysis dito, natapos na ni H-bar ang kanyang 5-wave upward movement nitong July 27. Pagkatapos po nito ay pumasok na siya sa isang corrective structure. Ayan, ngayon ay pinaniniwalaang nasa wave Y. Ayan, nasa wave Y na po siya ng isang WXY correction pattern.
Kung susundin po ang normal na haba ng wave C na katumbas po ng wave A, maaari pong makahanap ng suporta ang presyo sa 0.198. Pero kung mag-extend po ang wave C hanggang 1.61 times ng wave A, maaari pong umabot ang presyo hanggang 0.150. Ang 0.150 na level ay tinuturing po na isang long-term support zone. At kung dito po siya bumagsak, mas lalong tatatag ang base para sa isang mas malakas na rally sa hinaharap. Kaya sa market impact, kung bumagsak po siya sa 0.150, maaari itong magdulot ng matinding takot, pero para sa mga long-term investors, ito po ay magandang pagkakataon para makabili sa mas murang halaga. Ngayon ay posible pa rin ba ang bagong all-time high ni Hedera ngayong taong 2025? Sa kabila po ng mga negatibong short-term outlook, may posibleng larawan pa rin itong si Hedera kapag tinignan sa mas mataas na time frame. Ang kanyang long-term structure ay nagpapakita po ng posibilidad na 1-2 wave setup. Kapag nagpatuloy po ito, maaari itong mag-trigger ng isang parabolic explosion or pagsabog sa kanyang presyo. Ang unang sinyalis na muling bumalik ang bulls ay kapag nabasag po niya ang resistance sa presyong 0.265. Kapag nagawa po niya ito, posibleng mabasag din ang multi-year descending resistance trendline na siyang pumipigil po sa kanya mula pa noong kanyang all-time high. Kapag nangyari po ito, malaki po ang posibilidad na makapagtala itong si Hedera ng bagong record high ngayong taong 2025. Sa market impact, kapag nabasag po ang 0.265, posibleng magkaroon po ng FOMO o fear of missing out na siyang manghahatak ng mas maraming traders at investors na bumili. Bilang panghuli, ngayon ay malinaw po na si Hedera ay nasa isang delikadong sitwasyon. Sa short term ay malaki po ang posibilidad na bumagsak siya sa pagitan ng 0.198 at saka 0.150 dahil po sa bearish head and shoulders pattern at mga negatibong indicators. Pero kapag natapos po ang correction phase na ito, maaari po siyang maghanda para sa isang mas malakas na rally. Kung makakabalik po siya sa presyong 0.265 at mabasag po ang matagal ng resistance, dito po natin maaring masaksihan ang tunay na lakas na H-bar. Kaya masasabi ko po na bago dumating ang gain ay dadaan muna siya sa pain. Para po sa mga traders, kailangan po ng matinding pag-iingat sa short term. Pero para po sa mga long-term believers, maaring ito na ang pagkakataon para makapasok sa mas mababang presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.